Hello mga kainday! For today's video, magluluto tayo ng ginataang pusit. O diba, isa itong pinakapaborito kong ulam guys. At ito na nga guys, na-ready ko na siya. Ang mga kakailangan natin, yung pusit, tinugasan ko na, hiniwa ko na. Naghiwa na din ako ng talong, kamatis, sibuyas, bawang, at saka may sili para mabango. 'Di ba ang pusit ang sarap-sarap. Ito yung pinakapaborito ko guys. Masarap talaga ako magluto ng pusit, charing. 'Pag nalasahan niyo makakalimutan yung pangalan niyo, hindi naman. At dito sa pusit na 'to, may kuwento ako dito. Ito yung pinaglihian ko sa panganay ko guys. As in na gustong-gusto ko yung pusit na naglilihi ako guys. Lagi pusit yung ulam namin ng asawa ko. At hanggang ngayon nag-iwan ng marka ang pusit. Mayroon siyang tinta sa kanyang puwetan. Hindi ko alam kung maalis pa yun kasi binata na yung anak ko ngayon. Hindi ko na nakikita kung meron pa. Kasi syempre nahiya na siya magpakita, pero nang bata pa siya, lagi siyang binubuli dahil dun sa itim na balat sa kanyang puwet. Talagang nag-iwan ng bakat ang pusit. At ito na guys, nagisa na ako ng bawang. Ganun ba din kayo pag nagigisa o para nagluluto? Inuuna yung bawang para masarap at para mabango ang ating lulutuin. Hintayin lang natin siya mag golden brown. Golden brown. At saka isusunod na natin dyan yung sibuyas. Pagkatapos nyan ay magluluto na tayo. And then nilagay ko na yung sibuyas kasi na golden brown na nga yung bawang guys. O diba, hintayin lang natin na magluto yung sibuyas at para makapaggisa na tayo or makapagluto na talaga tayo ng ating masarap na ulam for today. Lagyan ko na siya ng kamatis guys. Di ba masarap yung pusit na ginataan na may kamatis kasi nag-aagaw yung yung parang maasim-asim. And then nilagay ko na yung pusit. Hindi muna natin siya tutubigan kasi manunubig siya guys kasi di ba matubig yung pusit. Mamaya, ang iluluto natin sa kanya, talagang yung gata lang. Hintayin lang natin siya na maluto ng sarili niyang tubig or sarili niyang sabaw. Tapos saka na natin lalagyan ng kakang gata. O diba? Yummy, yummy ang ulam ng kadama for today. Mapaparami na naman yung kain ko today. Paano ako nito papayat, charis? Nilagyan ko na siya ng mga pampalasa katulad ng paminta, asin. Syempre, hindi yan mawawala. At saka pag nagluluto tayo guys, dapat samahan natin ng love. O diba? Kasi pag may love ang ating niluluto or mapagmamahal, ito ay sasarap. Kasi ito ang pinaka main ingredient sa pagluluto. Kaya diba yung mga nanay masarap magluto kahit simpleng ulam lang. Bakit? Kasi sinasamahan nila ng pagmamahal pag nagluluto. Iniisip nila na kapag ako'y nagluto ng ganito, magugustuhan ng mga anak ko, ng asawa ko at ng pamilya ko. At charan, ganito na ang itsura ng ating pusit. Lumiit na siya. At kaso, maliliit naman talaga yung binili ko kasi maliit lang yung available na pusit. O diba? Ganyan yan. Pagkatapos, nilagay ko na mga kainda yung talong. Kasi, kung nilagay natin to kanina, madudurog siya. Hindi siya pangit na siya tingnan. Kaya pinahuli ko siya. Inuna ko munang lutuin yung pusit. Hinalo-halo ko lang para magkaroon ng lasa. Mahalo siya sa pampalasa natin. Kasi masarap talaga magluto ng pusit kapag may kasamang talong. Kasi yan talaga yung partner niya guys. Pusit na ginataan na may talong. O diba yummy? Tinakpan ko siya guys ng ilang minuto para mapilis maluto yung talong. Kasi yung pusit natin ay luto na guys. At ito na nga, nilagay ko na yung kakang gata. O diba ang dami. Yung gata ko pala dito na ginagamit guys ay yung mga gata na ready to use na. Hindi ka na magkukod-kod. Yung nabibili na siya, yung tinutunaw na lang. Meron naman mga gata na nasa lata na yung ibubuhos mo na lang siya. Pero yung binibili ko yung tinutunaw guys kasi medyo marami yung isang box at makakaluto ako ng ilang ulit. Hinalo-halo ko lang siya guys para maganda yung kalabasan ng ating luto. Tapos dinagdagan ko siya ng paminta kasi parang feel ko hindi maganda yung pagkalagay ko ng paminta kanina. Parang hindi ako satisfied.
halo-halo pa din para mahalo yung lasa at maging ano ba, yung maganda yung kalabasan ng ating pagluluto for today. O 'di ba, busog na naman ang kadama at ito na nga nilasahan ko na kung ano na ang lasa ng ating ginataang pusit, o 'di ba, yummy! Taob ang isang kalderong kanin at sa paglasa ko guys ay parang matabang, kaya dinagdagan ko siya ng konting asin. Hindi naman masyado marami yung ating lagay na asin kasi baka hindi na natin makain, 'di ba? Halo ulit para mahalo yung nilagay natin na asin at maging ano siya, lahat siya maglasang may asin. Hindi yung isang part ay may maalat, yung isang part ay hindi. Kaya ito yan ang buhay ng ating kadama for today. Alam nyo guys, kapag katulong ka dito sa ibang bansa at nakakapagluto ka ng pagkain na gusto mo, ay swerte mo na. Kasi may mga amo na ayaw magluto yung mga katulong nila. At tiyaran! Malapit na maluto ang ating pusit. Natatakam na talaga ako guys kasi ang bangong-bango niya na. Tapos na yung gata niya guys, as in gustong-gusto ko nang kumain. Tapos may kanin ka na bagong saing. Ang sarap. Talagang taob yung kaldero, charis. Kaya paano na naman tayo nito makakapag-diet? Walang diet for today guys kasi masarap ang ulam. Bawal ang diet for today. Hindi tayo makakapag-diet pag ganito yung mga ulam lagi, no? Pero alam nyo, bihira lang naman ako magluto ng ganito kasi nga kapag may ekstrang pera lang ako bumibili ng mga pagkain na gusto ko. Pero pag wala akong ekstrang pera, nagtsatsaga ako sa kubos, itlog, saka indomie guys. Kasi yun ang available dito sa kusina ni Amo. Kasi dito kapag gusto mong kumain ng masarap or ng mga Filipino food, edi bumili ka, sarili mong perang ibili mo, charis. Pero may mga amo naman dito na sila talaga yung bumibili or binibigyan nila yung katulong nila ng pera na pambili